Pagpasok sa Murim. Sa labas sa malinaw na asul na langit sa arena. Tumawa ang mga kasamahan ni Lee Seok-Yeon sa kanilang mga upuan na nagsasabi, hehe. Sinabi ng isang matanda, tila ang ikatlong batang amo ay sa wakas ay nawalan ng isip. Sinabi ng kanyang kaibigan, sa paraan ng kanyang pamumuhay, palagi kong alam na sa huli ay mahuhuli siya sa isang malaking bagay. Yitay, kaya. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, alam kong sinabi kong tatanggapin ko ang laban na ito. Sinabi ng isang matanda, yaye. Marinig tayo niya. Patuloy na sinabi ni Jin Taekyung sa sarili. Ngunit 16 na levels na mas mataas siya sa akin. Tiningin niya si Lee Seok-Yeon at nakita niya ang level 30 Lee Seok-Yeon. At patuloy niyang sinasabi sa sarili, hindi lang iyon, napakalala ng blood loss niya. Paano ako hindi mamamatay sa puntong ito? Tumunog ang system notification at sinabi, naapektuhan ka ng status effect, cower. Biglang kausapin siya ni Jin Wikyung at sinabi, bunso. Mag-relax ka lang at huminga ng malalim. Huwag mag-alala. Kung sa tingin ko ay nasa panganib ka, ang kuya mo ay hahakbang, okay? Kung maglakas loob ang bastard na iyon na hawakan ang aking bunsong kapatid, pagbubugbugin ko siya. CJ, narinig mo ba ako? Kaya huwag kang masyadong ma-stress at dahan-dahan lang. Kailangan mo lang mag-ingat. Solem, kaya mo iyan, Taekyung. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, well, siguro hindi naman ako mamamatay. Ngunit dapat ko pa ring pagtuunan ng pansin ang aking depensa, ang ingay niya. Sinabi ni Lee Seok-Yeon, Master Jin, hayaan mo akong magtanong ng isang bagay bago tayo magsimula. Saan mo nakuha ang kumpiyansa na tanggapin ang laban na ito? Akala ko wala kang batayan sa martial arts at alam mo lang ang pagtakas. Sinabi ni Jin Taekyung, iyon ay At sinabi niya sa sarili, kung tinanggihan ko ang laban na ito, sana ay pansamantalang ligtas ako, ngunit tiyak na magkakaroon ng digmaan sa Mount Heng. At magiging kaaway ako ng parehong mga paksyong ito, kaya pansamantalang bagay lang bago ako maging target ng mga asasin at patayin. Ngunit kung tatanggapin ko ang laban na ito at tiisin ang bugbog, mapapangalagaan ko naman ang aking buhay level up. At magkakaroon ng pagkakataon dahil mayroon ako ang kapangyarihan ng level up system. At sinabi niya kay Lee Seok-Yeon, parang sa tingin ko ay kaya kong talunin ang isang katulad mo. Tumawa si Lee Seok-Yeon at sinabi, puhaha. Anong ignorante na tao? Sa tingin ko ay mayroon ka naman kahit papaanong kahihiyan. Sinabi ni Jin Taekyung, maaari ba akong magtanong ng isang bagay sa iyo rin? Sinabi ni Lee Seok-Yeon, sige. Papakinggan ko dahil ang mga salitang ito ay malamang na ang iyong huli. Haha, sinabi ni Jin Taekyung, ang buong sitwasyong ito ikaw ang nag-ayos nito, di ba? Nagulat si Lee Seok-Yeon. At sinabi niya, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, ikaw bastos? At naging namumula siya. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, yep, tiyak na ang freaker na ito alam kong may kakaiba. Yep, tiyak na siya. Biglang naging seryoso si Lee Seok-Yeon at sinabi, huhubarin ko ang iyong ulo. At tumalon siya at umatake na sumisigaw, ha? Naipalo ni Jin Taekyung. At pinanatili niya ang kanyang posisyon at sumigaw, org. Inatake ni Lee Seok-Yeon ng kanyang serye ng mga hampas at sumigaw, mamatay ka, ikaw bastos. Naipalo ni Jin Taekyung ang mga atake ni Lee Seok-Yeon. Sinabi ni Lee Seok-Yeon sa sarili, malakas siya. Habang patuloy na nagpapalag si Jin Taekyung, sinabi ni Lee Seok-Yeon, bigyan kita ng pagkakataong magmakaawa ng patawad ngayon. Magpasalamat ka. Kukunin ko lang ang isang braso mo. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, ngunit sa anumang dahilan parang kaya ko ito. Patuloy na inaatake ni Lee Seok-Yeon si Jin Taekyung. At muling humarang si Lee Seok-Yeon. At tumigil sila ng saglit. Sinabi ni Lee Seok-Yeon, ikaw ang lakas ng loob mo. Tiningnan ni Jin Taekyung ang espada at sinabi sa kanyang sarili, kawili-wili. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang aking opensiba. At ginamit niya ang ilalim ng kanyang sibat para tamaan ang mukha ni Lee Seok-Yeon. Nagulat ang karamihan at tuwang-tuwa si Jin Wikyung sa pagbabago ng pangyayari nang matamaan si Lee Seok-Yeon sa mukha ni Jin Taekyung. Galit na sinabi ni Lee Seok-Yeon, hindi masama. At sinabi niya sa kanyang sarili, ang aking mga atake ay tumatagos. Naghahanda muling umatake si Lee Seok-Yeon at sinabi, gayunpaman, hanggang dito na lang ang abot mo. Sinabi ni Jin Taekyung, hoy. Takot ka na talaga ngayon. Naguluhan na sinabi ni Lee Seok-Yeon, ano?
Sinabi ni Jin Taekyung, mas mabuting maghanda ka. Pupulbusin kita habang umiti tulad ng pating. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, ang status effect na cower ay natanggal. Sinabi ni Lee Seok-gyun sa kanyang sarili, mula nang ipinanganak ako bilang panganay na anak ng Mount Heng Sword Sect, palagi akong natutong hawakan ang isang espada. Hindi ako isang prodigy, ngunit dahil sa aking sipag sa pagsasanay, nakaabot ako sa ranggo ng first rate sa murang edad. Naging pag-asa ako ng pamilya at nagsimulang sumunod sa akin ang malalaking kapalaran. Ang kasalukuyang issue sa pamilyang Jin ng Taiyuan ay isang bagay na magagamit ng Mount Heng Sword Sect upang palakasin ang kanilang kapangyarihan sa lalawigan ng Shaanxi. Dahil mababa na ang reputasyon ng bastard na yon, alam ko na kahit ano ang gawin ng pamilyang Jin ng Taiyuan, ang kanilang impluensya at reputasyon bilang isang pamilyang martial ay hindi maiiwasang masira. Ito ay isang laban digmaan o matrasin. Gayunpaman, ano ba ito? Biglang sinipa ni Jin Taekyung siya mula sa itaas. At itinapon siya. At sinubukan niyang kunin ang kanyang espada. At naggangalit siya sa galit. Pagkatapos ay sinugod niyang umatake kay Jin Taekyung habang sumisigaw ng kraa. Biglang umilag si Jin Taekyung. At tinamaan ang binti ni Lee Seok-gyun at sinundan ng isang tama sa tiyan ni Lee Seok-gyun. At mukha. Nagulat ang mga kasamahan ni Lee Seok-gyun at naging galit sila. At naghahanda ng lumaban. Biglang sumigaw sila, pawalang bisa ang laban na ito. Pinisil ni Wipeng ang kanyang mukha at sinabi, hindi ito panaginip, ano ang aking nasasaksihan. Ang tagapagmana ng Mount Heng Sword Sect, si Lee Seok-gyun, ay binubugbog ngayon. At ang taong gumagawa nito ay walang iba kundi ang ikatlong binata, na halos hindi makaabot sa ranggo ng third-rate warrior. Ibig sabihin, nakita ko siyang nag-training araw at gabi nitong nakaraang ilang araw. Ngunit ang martial arts ay hindi isang bagay na maaari mong drastikong mapabuti sa maikling panahon, kaya ano ba ang pinapanood ko? Habang sumisigaw ang mga kasamahan ni Lee Seok-gyun, pawalang bisa ang laban na ito. Itigil ang laban na ito agad. Sinabi ni Wipeng, mga baliw. Ang lakas ng loob nilang subukan ha. Sinabi ng mga tauhan ni Lee Seok-gyun na ang pamilyang Jin ng Taiyuan ay gumagamit ng maruming trick. Sinabi ng kanyang kaibigan, tama iyon. Kung hindi, walang paraan na matatalo ang aming binata sa isang basura tulad niya. Habang naguluhan si Wipeng nang mawala si Jin Wikyong. Bigla siyang nakarinig ng isang tunog. At natulog sa sahig ang isa sa mga kasamahan ni Lee Seok-gyun. Sinabi ng kanyang kaibigan, ano ba ito? Sinabi ni Jin Wikyong, anong kalokohan ang sinasabi mo? At sinampal ng husto ang isa pang kaibigan. Habang umuusok ang kanyang palad mula sa lakas ng puwersa at ang ngipin ng sundalo ay nahulog sa sahig, natakot ang iba at tumingin kay Jin Wikyong habang nagsasabi, uumti. Sinabi ni Jin Wikyong, ang laban na ito ay isang bagay na nais ninyo. Bumalik kayo sa inyong upuan at tahimik na maghintay hanggang matapos ang laban na ito. Bumalik si Jin Wikyong sa kanyang upuan. Sinabi ni Wipeng kay Jin Wikyong, ito ay maaaring magdulot ng mga issue para sa iyo. Sinabi ni Jin Wikyong, huwag kang magsalita. Ito ay malamang na ang pinakamagandang sandali ng aking buhay. Sa arena, narinig ang tunog ng mga metal na nagtatamaan. Itinapon ang espada ni Lee Seok-gyun sa damo at siya ay nanginginig sa takot. At sinabi niya, paano ito posible? Sinabi ni Jin Taekyung, magmadali at sumuko. Alam mong hindi mo ako matatalo. Sinabi ni Lee Seok-gyun, ikaw piraso ng tae. Isara mo ang maruming bibig mo. At pinagsama niya ang kanyang enerhiya sa kanyang mga palad. Biglang pinawisan si Jin Taekyung. Tumalon si Lee Seok-gyun patungo kay Jin Taekyung. Sumigaw si Jin Taekyung ng eha. Habang si Lee Seok-gyun ay papalapit ng tamaan ang sibat ni Jin Taekyung, naisip ni Jin Taekyung ang digmaan. At sinabi sa kanyang sarili, hindi ko siya pwedeng patayin. At sinadya niyang inilayo ang kanyang sibat at sinabi sa kanyang sarili, buwisit. Habang kanyang sinugatan ang noo ni Lee Seok-gyun, ngunit patuloy na umatake si Lee Seok-gyun kay Jin Taekyung at papalapit ng sugatan si Jin Taekyung. Ngunit nagawa ni Jin Taekyung na harangan ito gamit ang kanyang sibat. Sinabi ni Jin Taekyung, halos hindi ko na-stop, ngunit sinundan ni Lee Seok-gyun gamit ang kanyang kaliwang kamay. Biglang sumabog ang katas ng strawberry. Habang nagawa ni Lee Seok-gyun na tamaan si Jin Taekyung at sugatan ang kanyang mga pisngi. Sinabi ni Jin Taekyung, buwisit. Ikaw buwisit na bastard.
Sinabi ni Lee Seok-yun sa kanyang sarili nang nagulat, umilag siya. Biglang sinuntok ni Jin Taekyung ang kanyang mukha at sinabi ni Lee Seok-yun sa kanyang sarili, "Huff. Ang atake na yon ay may lahat ng aking kiha." At isang serye ng mga suntok ang tumama sa buong katawan ni Lee Seok-yun. At sa huling suntok, tinamaan ni Jin Taekyung ang kanyang tiyan. Habang siya ay umuubo at lumuhod sa sahig. At tumigil sila ng saglit. Nagulat sina Jin Wi-kyung at Wi-peng. Habang nakanganga ang mga matanda. At ang mga kasamahan ni Lee Seok-yun nagising pa ay nahiya. At sumigaw ang mga tao. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, "Matagumpay mong natapos ang match quest." Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, "Nakuha mo ang titulo, victorious." Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, "Ang realm stage ng iyong Ki-sense ay tumaas sa 3 remastery." Makakakilala ka na ngayon ng mga bagay na nasa loob ng 50 levels mo. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, "Ang realm stage ng iyong Jin Family Cultivation Technique ay tumaas sa 4 Yi Mastery." Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, "Nakatanggap ka ng malaking dami ng XP at fame." Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, "Ikaw ay pinarangalan ng isang gantimpala." Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, "Dahil sa iyong natatanging pagganap, ikaw ay pinarangalan ng isang karagdagang gantimpala." Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, "Level up." Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, "Level up." Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, "Level up." Kinabukasan. Iginuhit ni Jin Wi-kyung ang sandali. Sinabi ni Wi-peng, "Ano ito?" Sinabi ni Jin Wi-kyung, "Iginuhit ko ang laban kahapon." Ang pangunahing focus ay si Lee Seok-yun na lubos na natalo at ang aking kamanghamanghang Taekyung na nagtagumpay. Ang background ay naglalarawan ng langit na magpapatuloy ng walang hanggan na sumisimbolo sa maliwanag na kinabukasan ng ating batang bayani. Paano? Maganda, di ba? Magaling ang pagkakaguhit, hindi ba? Sinabi ni Wi-peng, "Maraming trabaho ang kailangan mong habulin at sinasabi mo na ang buong araw mo ay ginugol sa pagguhit ng isang larawan lang. Baliw ka ba?" Sinabi ni Jin Wi-kyung, "Oho, kaya gumuhit ako ng isa pa. Ipapakita ko sana sa iyo mamaya, ngunit matalim ang mga mata mo." Ang isa ay tungkol sa nangyari pagkatapos ng laban. Ang pangunahing focus ay ang batang bayani na hindi nasiyahan sa laban, kaya nagmakaawa siyang bumalik sa kanyang pagsasanay. Ang background ay naglalarawan ng mga taong nakasaksi ng nakamamanghang palabas na ito. Sinabi ni Wi-peng, "Well, kailangan kong aminin na bigla ako." Ang ikatlong binata ay lubos na nagbago. Sinabi ni Jin Wi-kyung, "Tama. Nabigla rin ako. Sino ang mag-akala na darating ang araw na ito? Ang aking bunsong kapatid ay sa wakas ay lumitaw bilang isang divine hawk. Hindi mo ba naririnig? Ang malakas na pagpadyak ng mga pakpak ng ating Taekyung." Biglang narinig ni na Wi-peng at Jin Wi-kyung ang isang bagay at may kalapating dumapo sa palad ni Jin Wi-kyung at sinabi, "Kuko," sinabi ni Wi-peng, isang messenger pigeon. At binuksan nila ang liham. Binasa ni Jin Wi-kyung ang papel. At sinabi, "May problema tayo." Sa isang panaginip ni Lee Seok-yun, naroon si Jin Taekyung. At naghahanda siya para sa isang suntok. At papalapit ng tamaan ang mukha ni Lee Seok-yun. At nakita niya ang kamao ni Jin Taekyung nang malapitan. Pinawisan si Lee Seok-yun sa takot. At sumigaw ng "Kie!" Bigla siyang nagising. At humihinal mula sa panaginip. At umupo sa kanyang kama. Habang naglalakbay sila sa kanyang karwahe. Umiti siya at sinabi, "Argh, natalo ako sa isang basura tulad niya." Sinuntok niya ang dingding at sinabi, "Buwisit." Tumingin ang mga sundalo sa likod. Sinabi ni Lee Seok-yun sa kanyang sarili, "Papatayin kita. Isinusumpa ko sa langit na papatayin kita gamit ang aking sariling mga kamay, Jin Taekyung." Sinabi ng sundalo, "Binata. Gising ka na ba?" Sinabi ni Lee Seok-yun, "Ano ang ginagawa mo? Tumigil sa paglilibot at magpatuloy." Sinabi ng sundalo, "Oo po, aking Panginoon." Biglang tumama ang isang karayom sa noo ni Lee Seok-yun. At sinabi ni Lee Seok-yun, "Ano ito?" Sinabi ng boses, "Magpatuloy." Iyon ang ideal. Tumingin si Lee Seok-yun sa likod at sinabi, "Sino ang buwisit ka, org?" Sinabi ng boses, "Gayunpaman ang pagpayagan kang bumalik sa Mount Hengsward Sect ay naglalagay sa amin sa isang mahirap na posisyon." Umuubo si Lee Seok-yun at sinabi, "Ano ginagawa mo?"
Sinabi ng misteryosong lalaki, paano kung gawin natin ito sa halip? Maaari ka munang huminto sa Northern Mounts at pagkatapos ay maaari kang bumalik sa Mount Hengsward Sect. Northern Mounts, isang libingan na karaniwang ginagamit sa lalawigan ng Henan. Habang naging lunti ang mukha ni Lee Seok-yeon at nabuo ang pawis at bula ang lumabas sa kanyang bibig. At inalis ng misteryosong lalaki ang karayom. Sinabi ni Lee Seok-yeon, iligtas mo ako At bumagsak siya sa sahig. Sinabi ng misteryosong lalaki, paalam, Master Lee. Sa ibang eksena, nagmumuni-muni si Jin Taekyong. At naalala niya ang kanyang laban kay Lee Seok-yeon. Sinabi ni Jin Taekyong, dahil ba sa inipon ko ang aking mga stat points sa halip na ipamahagi ang mga ito ng pantay. Tila medyo mas maganda ang aking lakas, stamina, at agility kaysa sa kanya. Lalo na marami na akong karanasan sa labanan. Sa kabuuan, nangangahulugan ito na sapat na akong malakas para talunin ang isang level 30 na si Lee Seok-yeon. Ngunit kahit na walang tigil kong inatake si Lee Seok-yeon, nagawa pa rin niyang tiisin ang karamihan sa mga ito. Ngunit ang isang atake niya, kahit na umilag ako sa karamihan nito, sapat na malakas para madaling hiwain ako. Nangangahulugan iyon na ang pagkakaiba ay nasa pagitan ng aming ki. Huminga ng malalim si Jin Taekyong. Maraming abiso ang lumitaw at sinabi niya, buksan ang character profile. Bumuntong hininga siya at tiningnan ang intelligence sa 1-0, ki 1-0 taon. Sinabi ni Jin Taekyong, sinabi mong tumaas ang aking ki, ngunit pareho pa rin ang dati. Level 17 Jin Taekyong, trabaho, second-rate warrior fame, 1-0 titulo, 4 titulo, mga epekto ng titulo ay, nagulat si Jin Taekyong at sinabi, tinalo ko si Lee Seok-yeon at siya ay isang first-rate warrior. Kaya bakit second-rate warrior pa rin ako? Ang tanging bagay na tinalo niya ako ay ang lakas ng kanyang ki at Teka batay sa kanyang edad sabihin nating ang ki ni Lee Seok-yeon ay nasa paligid ng 20 taon nangangahulugan iyon na kailangan kong itaas ang aking ki ng doble bago ako makapag-log out. At naalala niya ang ranggo, main quest restriction, lamang para kay Jin Taekyong objective, first rate, realm stage fame 500 nakuha, hindi kumpleto, gantimpala, log out, sinabi ni Jin Taekyong, buwisit. Maayos kong pinapaikot ang aking ki at walang nangyayari. At humiga siya sa sahig. At sinabi, kailangan ko bang kumonsumo ng spiritual pills o anuman? Pusta ko kung luluhod ako sa aking mas matandang kapatid para bigyan ako ng spiritual pill. Naisip niya si Jin Wikyong na nagsasabi ng oo, ang aking maliit na Taekyong, sinabi ni Jin Taekyong sa kanyang sarili. Duda kung tatanggihan niya ako ngunit kung hindi ito gumana wala na akong magagawa kundi kumonsumo ng kinayon. Simula noon, sobrang maingat ako dahil kahit ang pinakamaliit na banta ay maaaring mapanganib sa aking buhay ki deviation. Ngunit ngayong walang seryosong nangyari sa akin sa loob ng 1 linggo, nagbabago ang lahat. Buntong hininga nagawa kong pansamantalang ayusin ang aking issue tungkol sa aking ki ngunit paano ko itataas ang aking fame. Sumasakit ang ulo ko Tumunog ang isang abiso ng sistema. Ang chismis tungkol sa sleeping dragon ng pamilyang Jin ng Taiyuan ay nagsimulang kumalat. Tumunog ang isang abiso ng sistema at sinabi, dahil sa mga chismis, ang iyong fame ay tumaas ng 1-0. Tumunog ang isang abiso ng sistema at sinabi, habang mas maraming tao ang nagsisimulang maniwala sa chismis na ito, ang iyong fame ay tataas. Sinabi ni Jin Taekyong, Sleeping Dragon? Sino? Ako? Tumunog ang isang abiso ng sistema at sinabi, dahil sa Sleeping Dragon rumor, ang iyong fame ay tumaas ng 3. Sinabi ni Jin Taekyong, Tumunog ang isang abiso ng sistema at sinabi, ang iyong fame ay tumaas ng 2. Sinabi ni Jin Taekyong, oo. Sa gabi. Sinabi ng isang matanda, ano ang dahilan ng biglaang pagpatawag? Sinabi ng kanyang kaibigan, yan din ang sinasabi ko. Hindi man lang niya sinabi sa amin ang dahilan at pinilit kaming magtipon ng ganitong oras ng gabi. Sumagot siya dahil napakabata pa ng lesser family head. Hindi niya maalam ang pagkakaiba sa pagitan ng mga formal na pamamaraan at mga modales. Sinabi ng kanyang kaibigan, hula ko ay sa wakas ay seryosohin na niya ang kanyang posisyon. At iyon ay dahil ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay sa wakas nawala. Isipin na ang 3 binata ay ganoon pala kalakas. Sinabi ng isa pang matanda, pusta ko ay medyo nabigo ang mga matanda. Malamang ay nagplano silang gamitin ang insidenteng ito tungkol sa 3 binata para sa kanilang kapakanan.
Sinabi ng isa pa, Jeninen, maaaring hindi masamang ideya na ang head elder ang kumuha sa pamilya. At sinabi ng isang matanda, Ahem, mag-ingat sa iyong mga salita. Biglang dumating si Jin Wikyung at umupo sa kanyang upuan. At sinabi niya, nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo sa aking pagpatawag ng ganitong oras ng gabi. Ang dahilan kung bakit ko kayo pinagsama-sama ay biglang may nagsabi, Mount Hengsward Sect sa palagay ko. Sinabi ni Jin Wikyung sa kanyang sarili, Ganun? Hindi maaari. Biglang pumasok ang isang tao sa kwarto. At nagulat ang mga matanda at tumayo sila. At sinabi nilang lahat, nagpapakita kami ng paggalang sa pinakamatandang senior. At seryoso ang pinakamatandang senior. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.